21 years old, 11 years na ako nag-volleyball. My whole life nag-volleyball lang ako. And suddenly, pandemic, nag-stop. Di ba? Wala parang wala akong gagawin. So, nanonood ako ng paano maging artista sa Pilipinas. Yeah. Tapos, doon ako nag-start bumili ng mga coats, shades. Alam mo yun, nag-acting na ako sa bahay na ini-interview ako, ganyan. O, you know, diba, ini-interview ako. Yan. So, I'm happy na this is first press con. Paano ka napapunta sa BPIC? Through my coaches po. Kasi parang si Coach Jerome Guhit, same school sila, Sir Mark sa UST. Which is, dun din ako nag-high school sa UST. So, ayun. Nag-meeting kami and pinakain ako ni Sir Mark. Yan, masarap ang pagkain. Naalala ko pa yung order ko nun kasi favorite ko yung baby back ribs. Sa BGC to? Sa QC. QC. Ayun. So, nung kinuha ka nila as athlete, hindi pa artista? Yes, as athlete. Pero parang may... Ang tawag ko nga sa sarili ko, hybrid. Kasi parang... kumbaga sa sasakyan, gas. Tsaka ano, di ba? Electric. Ito parang athlete, artist. Which is nagawa naman si Kuya John Vic de Guzman. So, Ba't nakakatawa ka? Hindi ko consider nakakatawa yung sarili ko eh. Pero thank you, that's a compliment. Thank you so much. Kasama yun sa mga inaaral mo dati? Yung Pagpapatawa? hindi ko nga mas makita yung sarili ko nagpapatawa ko eh. Mas nakilala ka dun sa stint mo sa Especially for You. Opo. Paano mo napunta doon? Kumusta yung naging experience? Actually, wala po ako talagang idea doon sa Especially for You. Pero nakikita ko sa social media, sa Instagram yung mga stories ng mga friends ko na na-meet ko sa workshop ganyan. Nag-showtime sila. Tapos nag-message sa akin Sir Mark sa Viber. Ox ba sa'yo sabi niya, yan, okay, especially for you. Hindi ko nga alam, di ba? Nanood muna ako ng isang episode. Pinanood ko yung episode ng kaibigan ko muna. Tapos, ganito, ganyan. Tapos, akala ko ako yung makipag-usap ako yung may ex. Ayoko. Di ba? So, as Sir G naman pala. So, G lang, sabi ko. Kumusta yung nag-experience mo doon? Ako po Yung feeling, diba? Kumusta yung date? Kumusta yung... Actually, it was fun. Super fun. Kasi, ang pangarap ko din yun, manood ng Showtime live. Pero hindi pa ako nakapanood kasi ako yung nandun. Ako yung pinanood. Pero, ayun. Actually, I was caught off guard dun sa first question. Kasi parang yung pinaka-biggest secret na tinago ko sa parents ko. Ayoko talaga sabihin. Wala talaga. Tapos, ano mo na isagot? Napanood ka episode na yun? Ayun, parang 3 seconds ata ako nun na nag-iisip. Kasi, tapos, I'm cautious din ako kasi ayoko naman yung sobrang tagal ko nag-iisip. So, 3 seconds. 1, 2, 3. 3 seconds ulit. Kasi nag-isip ako alternative. Wala na talaga. So, spill out ko na. Ayun, ang sinabi ko ay, dati po, nawala pa ako sa UST. And then, bumalik ako ng Pampanga for 1 year and sinabi ko sa sarili ko na ayoko. Gusto ko bumalik pag may gusto kong patunayan. Ganyan. And ginawa ko yung best ko. Actually, midway through the school year, nagko-contact na ako ng mga kakilala ko from other UAAP schools para in a possible transfer, senior high. And ayun, kaya wala po talaga akong tinitirhan kasi lahat ng schools pinag-trainingan ko. So, kung saan malapit yung school na pag-trainingan ko, kung may kakilala ko doon, tsaka ako makikitulog. Kaya yung kwento ko na wala po talaga ako tinitirhan, sinasabi ko lang sa nanay ko, hindi, may tinitirhan ako dito, binigyan na ako ng dorm ng school na papasukan ko. Pero hindi ko sinasabi kung saan ako papasok talaga. Kasi hindi ko pa din talaga alam kung saan ako papasok. Pagkain ko po, binibigyan naman po ako ng pera ng magulang ko that time. Pero sobrang limited kasi ang mahal pang sa'yo.
lalo nag-training ako sa Lasal Subel, yung sa Alabang, sobrang mahal ng pamasahe. Eh, very ano naman ako sa mga tao, and yung mga tao naman parang generous, kahit hindi ako alam mo yun, kahit kaya ko pang hindi kumain. Kaya payat ko eh. Kung makikita nyo po yung pictures ko dati, payat na ako ngayon. Sobrang payat ko dati. Kasi parang kaya kong tiisin na hindi kumain. Nung ilang taon ka? Nung nag-transition ko. Magi-grade 11, so mga 16. 16 po, 16 ako. Ano mo rin naging independent? Opo, kasi 13 years old, nandito na. 12 pala, 12. After palarong Pambansano Elementary, I was recruited by UST. Ayun, nasa Manila na po ako. Medyo, na-addict ako sa chaos ng Manila. Alam mo yun? Yeah, I love it here. So ano yung pakiramdam mo na i-interview ka na nang nangyari? Oo, na-manifest ko. Ang feel ko parang, wow, artista ka na! Mga ganun. Artist, ikaw ba talaga? Parang naisip ko, ako ba talaga to? Ganyan, o panaginip lang. Pero, naniniwala ako na that there's more to come. Hindi lang dito. Ready ka na? Ready, of course, di ba? Pinatagal ko pinangarap to. Hindi pwedeng hindi ako ready. Pero along the way, we'll learn, syempre. Hindi pa naman ako fully developed as an artista, di ba? I'm open to learning, and with the guidance of our managers, I think I will not only good, I will do great. Ilang taon ka na yun? 21 years Anong old. height mo? 5'10". Kanina kasi nabanggit mo, sinesearch mo paano maging artista. Nung bata ka ba, wala nagsabi sa'yo na artistahin ka? Madami po. Yun nga eh. Para maisip mo yun. Dami Naniwala nagsabi, ka dami naman. nagsabi. Nakaka-flatter ako, pero there was a time na meron sa school, di ba, elementary, may mga career ganyan. Mag-suot ka ng kung anong gusto mong career tas career day sa school. Alam ko, bata pa ako. Tapos, edi dinner. Sit down kami sa table ng parents ko. Ano bang gusto mo maging paglaki, anak? Sabi ko, doktor ba, dentista, abogado, syempre yung mga profession na di ba, nakakasosyal. Syempre ako, point blank. As in, sobrang, ganun kasi personality ko eh, parang prangka talaga ako kaya ever since. Ang sabi sa akin, ayun sabi ko sa magulang ko, gusto ko mag-artista. Tapos, yung reaction nila, ano? Diba? Tapos yung parang marunong ka ba kumanta? Which is, hindi talaga ako marunong kumanta that time, di ba? Marunong ka ba sumayaw? Lalo na hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako marunong hindi pa rin ako talaga marunong sumayaw. Tapos marunong ka ba umarte? Ay, parang syempre, yung the kid in me, parang nasaktan ako, pero hindi ko pinakita. And kaya parang feeling ko, yung phase ng buhay ko, nasa perfect timing talaga. Nag-start siya nung pandemic kasi na-stop lahat. So, nawawala yung volleyball, nagkaroon ng options, and nagkaroon ng opportunities. So, Ano reaction nila ngayon? ano reaction nila ngayon? Artista ka na. Yeah. Hindi ka na who you. Reaction nila, masaya. Diba, parang masaya, pero ano yun, there's more goals eh. Lalo na gusto kong mabigyan ng yung iba, di ba, mga artista gusto mabigyan ng bahay, mga pamilya nila. Ako gusto kong bigyan ng negosyo yung tatay ko. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakakitaan. Bakit? Ano bang trabaho ng tatay mo? Actually, contractor. Ba yun tawag doon sa mga construction, yung mga truck. Makikita mo. Magkasama sila ng mga pinsan niya, tito ko. Pero syempre ako bilang mga Kapampangan, we're known for very confident and mayabang, di ba? I treat myself as mayabang din. Gusto ko kasi may sarili siya. Di ba? Gusto kong i-give back, and gusto kong meron nagka-trending ngayon na movie, yung how to make millions. Gusto kong ibigay din yun. Actually, hindi ko pa papanood, pero goal ko mapanood. Gusto ko ibigay yun sa mga lolo't lola ko, both sides, habang nandito pa sila sa mundong to. Kasi, eventually, di ba, yung story nga niya kanina, ang hirap nun eh, kasi parang gusto mong ipakita na successful na ako, pero hindi nila naabutan. Pero, ayun, blessed pa rin ako ngayon kasi
buhay pa sila and mawi-witness nila yung mga gagawin nating trabaho, mapapanood nila. Ayun. Question lang din, anong may action mo? Kasi nung nakita namin yung Twitter, yung ex nung nag-guest kasi especially for you, hinahanap ka na ng mga tao at ang daming parang nagka-crush sa'yo. Yun yung parang after nung especially for you, nung pagbalik namin sa standby area, yung cellphone ko hindi tumitigil, as in. So hindi ko alam ano uunahin. Wala akong ma-replyan kasi lahat, actually pati yung mga kaibigan ko na hindi ko na nakikita, mga gano'n na nag-message and actually hindi ko alam kung anong unahin ko nun. And hindi ko alam. Ang una kong hinahanap na message is yung nanay ko. Nanay ko, sila Sir Mark, managers ko, and sa team, sa UE. Sila yung inuna ko, pero this may sound so mayabang, pero hindi po ako nabigla. Diba? Hindi po ako nabigla. Pero pag may tinatahak naman po, no expectation, pero pag mga ganyan, hindi po ako nabibigla. I'm just happy sa appreciation ng mga tao. May nakaka-recognize sa'yo sa labas. Ano matutuloy? Yun. Yung nagawa-picture na rin. Meron eh. Tsaka, lalo na pagka yung meron one time umuwi ako sa Pampanga. Kakauwi ko lang after a busy schedule. Kumain kami ng family ko sa isang resto. Tapos yung receptionist sabi niya, "Sir, napanood kita." Talaga? Sabi ko, talaga? Sabi ko, "Thank you sabi ko yun. Tapos sabi niya, "Ma'am, alam mo na yung sikreto niya." Sabi na like, "Oo, mas tigas ulo niyan eh." Sabi niya. So, ayun, parang nakakatuwa. Pero, alam mo yun, hindi na rin talaga ako nabigla kasi na-manifest na nga natin, di ba? Sabi ko nga kanina. Nasa sa akin, kung may ma-manifest ka na makatrabaho, leading lady or guy na actor, sino yun? Naku, pin-repair ko to eh, pero kasi ang dami nila. Pin-repair. I mean, hindi siya ngayon eh. Parang pin-repair ko matagal na. Isip ko na siya eh. Madami, pero sige, magbibigay ako ng lalaki muna. Unang-una, syempre idol ko si DJ. Daniel Padilla. Gusto ko siya makatrabaho kahit boy-boy niya lang ako sa, alam mo yun, sa eksena or something. Basta gusto ko siya ma-meet, maka-work. And sa babae naman, siguro maging leading lady. Siguro ito na lang kasi ito yung pinaka-latest. Actually, bago talaga to eh. Kasi alam niyo yung Beanie, di ba? Sobrang sikat ng Beanie ngayon. Tapos may recent Star Magic All-Star Games. Pangarap ko din yun. Yun. Shoutout sa inyo, guys. Baka naman. So, ayun. Si Mika. Kasi, setter din siya. And volleyball nilalaro niya. Tapos number 8 siya, which is my jersey number din. So, parang nakakatuwa. As I love her hair. The red hair, I love her hair. Tapos ang galing niya pa sumayaw. Siguro pwede ko siyang turuan mag-set ng konti, tapos turuan niya ako sumayaw. Di ba? Kanino yung sino yung artistang nakita mo na na-starstruck ka talaga? Starstruck. Bigla akong nagpa-picture. Daniel Padilla. Daniel Padilla po. Bukod doon, sa Showtime, nung nagpunta ka. Wala po pictures sa mga artist sa Showtime. Kanino ba ako? Ay! Sa ano po? Sa Vogue Man launch. Kay Miss Nadine Lustre. Picture talaga ako sa kanya. Sabi ko kay Kuya Alfred nun, "Kuya, hindi talaga ako papayag. Hindi ako makapicture dito." Sabi ko. Sabi niya, "Sige, tatapangan ko na anong pre." Sabi niya, "Picture tayo. Picture mo din ako sabi niya. Kaya yun, si Miss Nadine po. Salamat. Good luck. Thank you.